Ito yung tinatawag na pre-pupa stage. Hindi pa sila naging pupa kasi yung pupa talagang hindi na gumagalaw. So, pero dark na sila. Kakulay na ng pupa. Kaya pre-pupa stage. Hindi na kumakain. Kaya hindi na natin nilalagyan ng pagkain para manatiling tuyo at maganda sila tingnan. So, hindi na kumakain ang ganitong stage kahit na gumagalaw pa. So, ayan nga no, yung pre-pupa stage na sinasabi ko kanina na gumagalaw pero maitim na at hindi na kadiri hawakan at hindi na sila malagkit kasi tuyong tuyo. So, hindi na natin nilagyan ng kahit anong pagkain para mapanatili yung tuyo at ito yung time na kung atin na silang i-confine sa isang madilim na lugar o naghahanap na talaga sila ng madilim na lugar. Ito naman yung stage ng kalakasan pa nilang kumain, ngunit ito naman yung stage na sila ay masarap nang ipakain sa ating mga alaga kasi na-reach sa nila yung pinakamalaking ay size nila. Ito yung nag-iedad ng mga 18 days old na mga larva. Sila ay malakas pang kumain. Actually, kinakain nila ay 3 times pa ng kanilang body weight. Pero ito naman yung kagandahan na ipakain. Ayan, nung nilagyan natin ng mangga, talagang gustong-gusto pa rin nilang kumain. Kasi kumakain pa nga yung ganyang stage. Preparing for pupa stage na mamamahinga na sila. So, pero ito yung maganda na ipakain kasi malambot pa. Malambot pa sila. So, kung sisiw ang pakainin. At ito yung ating pulp ng ginawang carrot juice. So, ipinapakain natin sa kanila. Walang sayang talaga. Yung mga patapunan na mga ganon ay papakain natin sa ating mga larva para mabilis lumaki at mabilis yung pakinabangan. Ito naman yung sapal lang niyog, yung pinagpigaan, kumuha tayo ng gata. Kadalasan yan ay pinapakain sa baboy. Ngunit ang baboy kapag dumumi talagang napakabaho. Di katulad ng larva, ang kanilang dumi walang amoy. Kakainin nila yung mga bagay na dapat mangangamoy. So, pag kinain nila, wala nang mangangamoy kasi nakain na nila. At idudumi nila, hindi naman mabaho. Napakaganda sila yung eliminator or tagalis ng mga hindi natin gusto na amoy. So, yan ang ginagawa tulad yan, yung dumi ng manok, yung kulungan na sa taas. Ito naman yung cage kung saan natin kinukulong yung ating mga fly, mga matured fly na. So, dito nalagay meron ng ilan-ilan na lumilipad. So, yan na natin sila nilalagay. Yan ang ating yan o, may isa na nalipad, may konti na dyan naman nakalagay sa loob na yan yung mga pupa na hindi na talaga gumagalaw, ready na magiging fly. Tulad yan, may ilan-ilan na lumalabas. So, sa ganyan ay nilalagyan na natin ng igis. Yan, andyan yung igis nakalagay, yung nasa karton. Yan yung igis. Kasi yung kanilang ugali, sinisiksik nila yung kanilang itlog. So, yan yung karton na yan. Mapansin mo may mga butas-butas. Diyan nila isisiksik yung kanilang itlog. Yan, yung mga butas-butas na yan. So, makukolekta natin ang kanilang itlog at mapapisa natin kung saan natin gusto ilagay kasi nakukolekta natin. Kaya naman mahalaga yan na meron tayong igis. So, yung loob ng box na yan, tawag naman attractant. Yung attractant, yun yung alam ng fly na pagkain ng kanyang larva. Kaya doon sila nangingitlog. Ito naman sa stage na ito, dumami na yung namisa. At ayan, may mga nagpipair na, nagpaparis na. Ngayon, sa sobrang dami na. So, pag ganyan nakarami, expect natin na marami na mangingitlog. Kaya dinamihan natin yung igis. Ayan, napakarami na nagliliparan. Yung mga pupa kanina na nilagay natin, pumisa na at ayan na, napakarami na. So, dami natin nilagay na igis.
marami tayong makukuliktang itlog kapag ganyan. Ayan, kaganda tingnan na napakarami ng lumilipad na matured na black soldier fly. Yan na talaga silang fly kasi lumilipad na, or langaw kung tatawagin sa atin. Kaya isa siya sa langaw. Ngunit ayan yung kanyang kalaban, yung gagamba. So, problema natin yan sila kasi pumapasok sila doon sa cage at nanguhuli sila ng ating mga fly. At ang problema katulad yan, may tangay-tangay na, paano kung buntis yung kanyang nahuli at hindi pa nakaitlog? Sayang. So sa halip na mangingitlog, hindi na kasi kinain niya na hinuli. So kalaban natin yan, yung mga langgam ay gagamba na yan na pumapasok sa loob ng ating cage. Ayan pa. Kalaban din yan, hindi pa naman nakukontinto sa isa yan. Marami talagang kinakain yan, butiki na yan. Ngunit ayan ang pinakakalaban ng ating mga larva, yung mga sisiw. Actually yan yung purpose ng ating larva, papakain sa sisiw. Ito yung sisiw ng Brahma